Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Islaw at ang kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang aking ikikilos. Sapagkat kanina lamang ay nasa aking harapan si Mang Roman. At maging ang mga tao sa loob ng maliit na bahay kubo na ito ay nakikita ko. Ngunit ngayon ay bigla na lamang naglaho ang lahat. Anong aking gagawin? Anong aking sasabihin? At ano ang isasagot ko na nung mga sandaling yun ay nakatuon ang lahat ng paningin nila Kapitan, Mang Tiago, at ng iba pa? Ano ang idadahilan ko sa kanila? Hindi ko malaman ang sasabihin. Nang biglang magsalitang muli si Kapitan. Namamalik mo ta lamang ba ako? O namamatanda kami? Biglang tanong ni Kapitan. Tama. Ang alam ko talaga Islaw ay naroon ka. At hindi ka pa nga sumusunod sa amin kanina. Hindi ba't nakasampa ka pa sa kalabaw kanina? Dagdag pa ni Mang Tiago. Baka naiingkanto na tayo, Kapitan. Sambit naman ni Mang Ambo. Baka naman may tikbalang dito at pinaglalaruan tayo. Banggit pa ni Mang Berting. Tama. Baka nga si Kadyo, kasi mukha siyang tikbalang. Baka siya may gawa nun. Sambit pa ni Mang Ambo. Wala po akong kinalaman dyan, Mang Ambo. Kahit nga po ako'y nagugulan kung paano napunta dyan si Islaw. Tugon naman ni Kadyo. At lahat silang naroroon ay nakatuon lamang sa akin at inaantay ang aking magiging tugon. Hindi ko malaman ang aking sasabihin. Sasabihin ko ba sa kanila ang totoo na nagpakita sa akin si Mang Roman at hindi nila ito nakita? O kaya naman maghahanap na lamang ako ng dahilan upang manatiling lihim na naririto sa aming harapan si Mang Roman. Mukhang namatanda nga pati si Islaw. At hindi rin siya makapagsalita. Islaw! Islaw! Sigaw po ni Kapitan. Islaw! Magsalita ka! Natutulala ka na! Dagdag po ni Mang Ambo. Nang bigla akong napaturo sa kanilang likuran, sapagkat may nakita akong isang malaking bayawak. Ano yan? Sigaw ni Kapitan. Pagtalingon nila ay kaagad na napatalon sina Kapitan at Mang Tiago pagkakita sa malaking bayawak na yon na nasa kanilang likuran. At maging sina Mang Ambo at Mang Berting ay napatalon na rin. Napasalampak naman si Kadyo, dala na rin ng pagkataranta sa malaking bayawak. Ngunit sa kabila ng pagkagulat nila Kapitan at Mang Tiago, ay hindi tumakbo ang bayawak. At tila tiningnan pa nito isa-isa sina Kapitan, Mang Tiago, at sina Mang Ambo. Maya-maya ay tumingin na rin ito sa gawin nila Mang Berting at Kadyo. At dun ko muling naalala yung malaking bayawak din na nakita namin bago pa kami makarating dito sa lugar na ito.
At nung mga sandaling yun, ay bigla akong kinilabutan. Biglang nagsipagtayuan ng aking mga balahibo sa buong katawan. Na baka ang malaking bayawak na yan at yung nakita namin doon ay iisa. At ilang sandali pa'y nagpatuloy na sa paggapang ang bayawak at patungo ito sa bahay kubo nila Mang Roman. "Islaw! Pumarito ka! Papuntan na rin ang bayawak!" sigaw pa nila Kapitan. "Kapitan! Kapitan! Tingnan mo kung saan pupunta yung bayawak!" sigaw pa nila Mang Berting. "Papunta ka sa kubo!" dagdag pa ni Mang Ambo. Hindi kaya may kinalaman niya sa ating hinahanap? Banggit pa ni Kadyo. Nang biglang humalakhak si Kapitan. "Nakita mo na! Sa sobrang takot ng Roman na yon, ay mas pinili pang maging bayawak na lamang dahil sa takot!" sigaw pa ni Kapitan. At humalakhak na rin si Mang Tiago. "Tama ka, Kanor! Baka si Roman Pasinyo nga yung bayawak na yan!" dagdag pa ni Mang Tiago. Ako naman ay napatingin na lamang sa kanila sapagkat iba ang pakiramdam ko sa bayawak na yun kahit kanina pa. Tingin ko'y hindi yun pangkaraniwang bayawak lamang. Nang ilang sandali pa, ay biglang napahiga si Kapitan sa may lupa at biglang tumihaya. Nagulat kami sa kanyang ikinilos. At ilang sandali pa, ay gumapang-gapang naman si Kapitan. Naanimoy kagaya ng sa isang bayawak. "Kanor! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka gumagapang?" biglang sigaw ni Mang Tiago. "Kanor!" Ngunit kasunod nun ay dumapa na rin si Mang Tiago at ginaya kung anong ginagawa ni Kapitan. Gumapang ito ng gumapang sa may putikan at maya-maya ay lumalabas-labas pa ang dila. Nakagayang-kagaya sa kilos ng isang bayawak. "Kapitan! Mang Tiago! Anong nangyayari sa inyo?" biglang sigaw nila Mang Ambo. "Anong nangyayari? Mukhang naiengkanto nga tayo dito. Bakit nagmistulang bayawak sina Kapitan?" sambit pa ni Mang Berting. "Yun na nga ang sinasabi ko kanina pa eh," dagdag pa ni Mang Ambo. Si Kadyo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Kanina si Islaw biglang nawala. Ngayon naman sina Kapitan at Mang Tiago. Mas maigi siguro na umalis na tayo sa lugar na ito," sambit pa ni Kadyo. At ilang saglit pa ay gumapang pa sina Mang Tiago at Kapitan. Patungo naman ito sa damuhan at tila aakyat pa ng puno. "Anong gagawin natin? Mga aakyat sila ng puno!" sigaw pa ni Mang Ambo. "Malay ko, bakit akong tatanungin mo? Hindi naman ako bayawak dati," tugon pa ni Mang Berting. Ako naman ay hindi ko malaman ang gagawin. Ngunit nang napatingin ako sa malaking bayawak kanina, ay nakatingin lamang ito kina Kapitan at Mang Tiago. Habang kumikilos ang mga ito ng mga kakaiba. Nang ilang sandali pa, ay lumingon ng muli ang bayawak at nagpatuloy na sa paggapang hanggang sa sumuot na ito sa ilalim ng bahay kubo sa silong nito.
Kasunod nun ay biglang natauhan sina Kapitan at Mang Tiago. Anong nangyari? Bakit? Bakit nasa taas kami ng puno? Bakit narito kami? Tanong ni Kapitan, na biglang napakapit sa isang malaking sanga ng puno. Paano tayo bababa rito? Paano kami nakakahat dito? Sambit pa ni Mang Tiago. Ayun na! Ayun na! Natauhan na sina Kapitan. Biglang tugon naman nila Mang Ambo. Kapitan, mukhang namatanda kayong dalawa ni Mang Tiago. Kanina ay gumagapang kayo na para kayong mga bayawak. Pares kayo ni Mang Tiago. Banggit pa ni Mang Berting. Tama po yun, Kapitan. Lumalabas-labas pa nga ang inyong mga dila. Dagdag pa ni Kadyo. Kayo din po ang umakyat dyan sa puno. Na parang kagaya sa isang bayawak. Parang ganyan yung kilos nyo. Banggit pa ni Mang Ambo. Nagkatinginan na lamang sina Kapitan at Mang Tiago. Habang sunod-sunod na sinasagot nila Mang Ambo, Mang Berting at ni Kadyo ang mga katanungan ng magpinsan. Ibaba mo kami dito! Ambo, bilis! Tulungan mo kami makababa! Utos kaagad ni Kapitan. Si Mang Tiago naman ay nagtangkapang bumaba sa puno ng kaimito na yun. Ngunit dahil na rin sa laki ng kanyang tiyan, at dala na rin marahil na hindi na rin bata ang edad ni Mang Tiago, ay kamuntikan pa itong mahulog sa kaimito. Bilis! Bilis! Kaagad na utos nila Mang Ambo upang kuhain ng karitela. Kapitan! Mang Tiago! Kumapit lamang muna kayo! Kumapit lang kayo sa matigas! Sigaw pa nila Mang Ambo. Ako naman ay manghang-mangha nung mga sandaling yun. At hindi ko ubos maisip paano nangyayari yung mga bagay na yun. Ngunit may kahiwagaan talaga ang bayawak na yun kanina. Nang tumingin yun kanina kina Kapitan at Mang Tiago, ay saka kumilos ng kakaiba sina Kapitan at Mang Tiago. At nang lumubay na ng tingin ang bayawak doon kina Kapitan, ay saka naman nanumbalik ang magpinsan sa dati. Nang mahila na ni Kadyo ang kalibaw na may hila-hilang karitela, kaagad na inilapit nila Mang Ambo ang karitela sa puno upang makatungtong sina Kapitan at Mang Tiago. At saka pa lamang nakababa ang mga ito. Ano ang kamo, Ambo? Ano kamong nangyari? Tanong muli ni Kapitan na halos hindi makapaniwala. Iyon nga, Kapitan. Bigla ka na lamang dumapa kanina. Tumihaya ka pa. At gumapang-gapang na parang sa isang bayawak. Yan ang dahilan bakit marusing ang iyong damit. Tugon ni Mang Ambo. Bigla namang sumabat si Mang Berting. Ganyan din ang nangyari sa inyo, Mang Tiago. Kung anong ginawa ni Kapitan kanina, ay siya mo rin ginawa. Gumapang-gapang ka din. Lumabas-labas pa ang iyong dila. Na parang sa isang bayawak. Dagdag pa ni Mang Berting. Hindi kaya dahil po yan sa sinabi niyo kanina, Kapitan at Mang Tiago, nung nakita niyong bayawak at binanggit niyong pangalan ng ating hinahanap? Biglang tanong ni Kadyo. May sinabi ba ako? Wala akong sinabi kanina. Baka si Tiago yun. Si Tiago yung nagsalita. Biglang sagot naman ni Kapitan. Anong ako? Wala akong sinasabing ganyan. Sinang-ayunan ko lamang ang sinabi mo. Tugon naman ni Mang Tiago. Hindi, Kapitan. Narinig ko po kayo kanina. Tumawa pa nga po kayong dalawa ni Mang Tiago. Sinabi niyo na baka sa takot ni Mang Roman ay naging bayawak siya. Ngunit bago pa matapos ni Kadyo ang kanyang sinasabi, ay tinakpan na kaagad ni Kapitan ang kanyang bibig. Huwag mo nang ituloy, Kadyo! Huwag mo nang ituloy! Biglang sambit ni Kapitan. Mabuti pa
Umalis na muna tayo dito. Total, wala namang tao kanina pa eh. Tara na, umalis na tayo. Saka na lamang tayo bumalik kapag may tao na. Dagdag pa ni Kapitan. Habang palingalingan naman sa paligid si Mang Tiago na tila may pinangingilagan. Tama! Tara na! Umalis na muna tayo. Wala namang tao talaga eh. Kanina pa din naman tayong naririto. Dugdong pa ni Mang Tiago. Ako naman ay nag-alangan pa sa mga sinabi niyo ni na Kapitan at Mang Tiago. Sapagkat alam kong naririto si Mang Roman. Iyon nga lamang ay nakabitaw ako sa kanyang damit. At isa pa, ay hindi ako sigurado kung makikita ko pang ulit si Mang Roman o magpapakita pa ulit ito sa akin. Sapagkat hindi ako nakasunod sa kanyang sinabi. At baka iyon na rin ang pagkakataon ko na makilala ko ang kanyang anak na dalaga. Subalit nasayang ko na ang aking pagkakataon. Sambit ko sa aking sarili. Tara na, Islaw! Tara na! Walang tao riyan! Umuwi na muna tayo! Sigaw pa ni Kapitan. At tila hindi na ako inantay pa. At dali-dali nang nagtungo sa karitela sina Kapitan at Mang Tiago. Kung kaya't wala na rin akong nagawa pa, kung hindi sumunod na lamang ako kina Kapitan. Sumampa na rin ako sa aking alagang kalabaw. Sina Kapitan ay dali-daling pinatakbo ang karitela at tila nagmamadaling makalayo. Kung kaya't sumunod na rin ako. At habang naroroon pa kami sa baryo na yun, ay hindi nagsasalita sina Kapitan at Mang Tiago. Hindi kagaya kanina na sila ang maiingay. Nanatili ang katahimikan ngayon hanggang sa makalabas na kami sa baryo na yun. At saka pa lamang nagsalita si Mang Tiago at Kapitan. Ano ka mo ang nangyari kanina, Ambo? Talaga bang ganun ang nangyari? Tanong muli ni Kapitan. At inilahad muli nila Mang Ambo ang mga kaganapan kanina. At maging sina Mang Berting at Kadyo ay nagkukwento bilang patunay sa mga nangyari kay Kapitan at Mang Tiago. Hanggang sa nakabalik na kami. Papasok na sa baryo nila Mang Tiago. Nang maya-maya pa, mula sa di kalayuan, ay may nakita kaming isang lalaking nakaabang sa aming daraanan. Teka! Sino ang nakaabang na yun? Parang hindi ko siya namumukhaan na. Sambit ni Mang Tiago. Hindi! Teka! Namumukhaan ko yan ah! Tugon naman ni Kapitan. Parang tatay mo, Islaw! Pagkatingin ko mula sa di kalayuan, ay tama nga si Kapitan. Si tatay nga yun. Bigla tuloy akong nagtaka kung papanong napunta dito si tatay. Kaya nga, si Mang Utoy yun ah. Baka makikipamiesta rin. Kina Mang Tiago. Sambit pa ni Mang Ambo. Tama. Masarap pa naman makipamiesta kina Mang Tiago. Napakaraming handa. At santambak ang tuba. Dagdag pa ni Mang Berting. Siyempre naman, masarap talagang makipamiesta sa aming baryo. Banggit pa ni Mang Tiago. Ako naman ay nagtataka pa rin sa kung papanong nalaman ni tatay
kung saan kami nanggaling at sinalubong pa kami sa daanang ito. Pagkadaan ng karetela, ay agad binati ng kapitan si tatay. Mang Utoy! Magandang araw sa iyo! Makikipamista ka rin ba? Bungad pa ni kapitan. Subalit wala man lamang kaming narinig mula kay tatay. Tila wala itong narinig. Mang Utoy, buti at sumunod po kayo. Tanong pa ni Mang Ambo. Ngunit kagaya din ng nangyari kay kapitan, ay tila hindi ito narinig ni tatay. Dahil doon ay ipinagtaka yun nila kapitan. Abay, hindi ata tayo nadinig ni Mang Utoy ah. Mukhang malalim ang iniisip, sambit pa ni kapitan. Kaya nga kapitan, mukhang malalim ang iniisip. Nakakapagtakang hindi tayo pinansin eh. Tama kayo kapitan, baka may iniisip lang na matindi. Dugtong pa ni Mang Ambo. Mang Utoy, buti at naparito kayo. Tamang-tamat, nakaabot kayo sa piyesta. Tawag po ni Mang Berting. Ngunit kagaya din kina kapitan at Mang Ambo, ay hindi pa rin lumingon si tatay. At tila wala kaming narinig mula sa kanya. Nagkatinginan na sina kapitan, Mang Ambo at Mang Berting. Mukhang may malalim talagang iniisip si tatay. Kung sunod na tumawag kay tatay ay si Kadyo. Mang Utoy, naroon po si Islaw sa likuran lang po. Sambit ni Kadyo. At saka pa lamang lumingon si tatay. Tumingin ito kay Kadyo, ngunit walang sinabi. At pagkatapos ay ibinaling kaagad ang tingin patungo sa akin. Pagkakita sa akin ay naglakad na si tatay pasalubong sa akin habang nakasakay naman ako sa alaga kong kalabaw. Ang kalabaw ko naman ay tila napaiktad ng bahagya, dahilan upang mapalundag ito ng bahagya. Marahil ay dahil sa paglapit ni tatay ng walang pakundangan. Hindi naman alintana ni tatay na kahit matapakan pa ang paa nito ng alaga kong kalabaw. O tay, buti po't nakakasunod kayo dito sa amin. Tanong ko kagad kay tatay. Oo naman. Ang totoo niyan eh. Hinahanap kasi talaga kita, Islaw. Ikaw ang sadya ko. Tugon ni tatay. Bakit po tay? Ano po ba yun? Meron po ba kayong iutos? Tanong ko. Ay, wala naman. Wala akong iutos. Pero may itatanong ako. Tugon muli ni tatay. Na napakaseryoso ng boses na parang naninibago ako. Tungkol saan po kaya yan, tay? Ano po ba yun? Tanong kong muli. Hindi ba nabanggit mo ang tungkol sa nakita mong isang nilalang? Yung may katawan ng tao, ngunit may ulo ng kalabaw. Sabihin mo nga ulit tungkol dun. At interesado akong makinig. Sambit ni tatay. At bigla kong naalala yung ikinuwento kong iyon kay tatay. At tandang-tanda ko pa, nung una ko itong sinabi sa kanya, ay pinagtawanan niya ako ng husto. Subalit ngayon ay iba na. Parang naging interesado na si tatay tungkol sa bagay na yun. Dahil doon ay nagtaka pa rin ako. Ngunit sa isip-isip ko, baka nagbago na nga ang isip ni tatay at napagtanto na tama ako na meron talagang ganong nilalang.
Yun po ba, tay? Yung ikinuwento ko po sa nung nakaraang araw na pinagtawanan mo po ako? Tugon ko. Oo, yun nga, Islaw. Pero hindi na kita pagtatawanan ngayon. Sapagkat naniniwala naman talaga ako sa iyo. Alam kong totoo ang ganyang nilalang. Kung kaya't ituro mo ito sa akin, sambit pa ni tatay. At dahil doon ay natuwa ako, sapagkat naniniwala na si tatay na meron talagang ganong tama ang iniisip ko. Kahit noon pa. Sige po tay, pero tumuloy po muna tayo kay Mang Tiago. Nag-aantay na po kasi sila, sambit ko. Bakit pa tayo pupunta doon? Biglang sagot ni tatay na parang tumaas ang boses. Huwag ka nang pumunta doon. Wala namang kwenta yun eh. Ang mahalaga, kung ituro mo sa akin, saan mo nakita ang nilalang na yun? Sambit pa ni tatay. Nabigla na lamang parang nagalit. Nagtaka ako sa ikinilos na yun ni tatay. Bakit naging ganun? Parang hindi ko maipaliwanag. Bakit biglang nagalit si tatay? Samantalang, hindi naman ganyan yan si tatay. Hindi rin mainitin ang ulo ni tatay. Kahit dati pa. At napansin yun nila Kapitan at Mang Tiago. Mukhang mahalaga atang itinungo ni Mang Utoy dito, Islaw. Mas maigi siguro ay samahan mo na muna ang iyong itay. Kami na lamang muna ang tutungo kina Tiago. Sambit pa ni Kapitan. Oo, tama, Islaw. Kapag natapos na kayo dyan at naisipan mong bumalik, magtungo ka lamang dito. At bukas palad ka naming tatanggapin dito. Dagdag pa ni Mang Tiago na sinang-ayunan naman nila Mang Ambo at Mang Berting. Ngunit si Kadyo naman ay walang sinabi. Halika na! Puntahan na natin yun. Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Mga walang kwenta naman yan. Hindi mo naman yan mga kakilala. Sambit pa ni tatay, patungkol kina Kapitan. At agad na tumalikod si tatay at naglakad na at tila inaasahang susunod ako sa kanya. Maya-maya pa'y nilapitan ako ni Kadyo. Slow, ano bang nangyayari sa tatay mo? Bakit parang ang init ng ulo? Tanong pa ni Kadyo. Hindi ko din alam, Kadyo eh. Baka nga mainit lamang ang ulo. Mainit kasi. Baka nainitan na naglakad. Tugon ko na lamang. Baka nga tinawag ko kanina yan si Mang Utoy. Hindi man lamang akong pinansin. Hindi lamang ako. Pati din sina Kapitan, sina Mang Berting at Mang Ambo. Ni isa sa amin ay wala siyang pinansin. Parang hindi niya kami kakilala. Bulong pa ni Kadyo. Hindi ko din alam bakit nagkakaganyan si tatay. Baka nagugutom lang, kaya mainit ang ulo. Sambit ko na lamang. Kung kaya't ako na lamang ang humingi ng pasensya kina Kadyo at kina Kapitan dahil dun. Pasensya na kayo, Kadyo ah. Baka mainit lamang ang ulo ni tatay. Kapitan, pasensya na po kayo. Mang Tiago, pasensya na po ah. At sa inyo rin po, Mang Ambo, Mang Berting. Paumanhin po sa inasal ng aking ama. Sambit ko na lamang. At para wala na lamang gulo, ay hindi na muna ako sumama kay Mang Tiago. At kay tatay na lang ako sasama. O siya,
Wag mong isipin yun, Islao. Basta't kapag natapos kayo dyan, ay agad ay magtungo ka. Dito ka na, Tiago, sa pistahan. Aantayin ka namin. Hindi pa tapos ang kasiyahan dito. Sambit pa ni Kapitan. Kung kaya't nagpaalam na ako kina Kapitan. Nang bigla namang umangil ang aking alagang kalabaw. Na parang may hindi nagugustuhan. Pangalawang beses na niya itong ginawa, ngayon pa lamang. Subalit pilit ko na lamang itong pinakalma. Bumaba na rin ako sa aking kalabaw upang parehas kaming maglalakad ni Tatay. Papaliko na sina Kapitan sa sangang daan. Patungo yun, pabalik kina Mang Tiago. Kami naman ay sa kabilang daan ni Tatay dadaan. Yun ang tatahakin namin. Tungkol sa sinasabi niya. Naglalakad na kami. Nang biglang napasigaw na naman sina Kapitan. At maging si Mang Tiago ay napasigaw. Anong nangyari? Tanong ko kagad. At agad kong tinakbo ang kinaroroonan nila Kapitan. Pagkadating ko nun, ay gulat na gulat silang lahat. At nakaturo sila sa may bandang damuhan. Pagkatingin ko, ay naroroon ang malaking bayawak. Nandiyan muli ito. Hindi ko tuloy malaman kung sinusundan ba kami nito o hindi. At sa pagkakataong ito, nagdulot na ito ng takot kina Kapitan, kay Mang Tiago, kay Mang Berting at kay Mang Ambo, maging kay Kadyo. At natiti akong siya nga ulit yung malaking bayawak na nakita namin sa lugar nila Mang Roman. Ambo! Bilis! Patakbuhin mo ang karitela! Sigaw ni Kapitan. Dahil doon ay pinatakbo ka agad ni Mang Ambo ang karitela. Agad namang nakatakbo ang karitela ang sinasakyan nila Kapitan. Kasunod nun, ay muling umangil ang alaga kong kalabaw. At tila nagiging aburido ito. Nag-aalboruto na naman. Sa pagkakataong ito, napaosal na ako ng aking dasal. At agad inutusan ng alaga kong kalabaw na huminahon lamang at tumigil sa kanyang kinatatayuan. Pagkabanggit ko nun, ay agad namang tumigil ang alaga kong kalabaw. Hindi ko maunawaan kung bakit nagagalit ang alaga kong kalabaw. Samantalang, kami lang naman ni Tatay ang naririto. Nang ilang saglit pa ay biglang tumakbo si Tatay patungo sa damuhan. Walang sali-salitang tumakbo ito palayo. Ngunit ilang sandali lamang ay bumalik ito. Ngunit may bit-bit na ito na napakalaking sanga. Buhat-buhat na ito. At tangkang iuumang. Tay, bakit? Bakit po? Tanong ko. Gulat na gulat ako sa ikinikilos ni Tatay. Nang sa isang iglap, biglang nagpakita sa aming harapan si Mang Roman. At kaagad na hinarap nito si Tatay. Umamba si Tatay habang bit-bit ang napakalaking sanga na yun. Hindi ko inaakalang kayang buhati ni Tatay ang ganyang kalaking sanga. At kaya niya itong iwas-iwas. Si Mang Roman naman
ay tila kakaibang liksa rin ang ipinapamalas. Ngunit ang mas lalo kong ipinangamba ay nang nagharap na si Mang Roman at si Tatay. Mukhang nag-aambahan na ang dalawa at mukhang magpapambuno. Dahil doon ay napasigaw agad ako. Wag! Tigil! Agad akong napatakbo at papagitna pa sana sa kanila. Nang biglang nagsalita si Mang Roman. Huwag kang makialam, Mislaw. Huwag kang lalapit. Biglang sambit ni Mang Roman habang nakatuon pa rin ang tingin kay Tatay. At ganon din naman si Tatay na napakatalim ng tingin kay Mang Roman. Ang alaga kong kalabaw ay tila hindi na rin mapakali. Subalit dahil na rin sa aking iniutos, ay hindi ito umaalis mula sa kanyang pwesto. Nang maya-maya pa'y nagsipagtakbuhan na pabalik patungo sa akin sina Kapitan. Bakit, Islaw? Anong nangyari? Bakit ka napasigaw? Tanong kaagad ni Kapitan. Sinong sinisigawan mo dyan, Islaw? Tanong pa ni Mang Tiago. May nakita ka ba, Islaw, na hindi ka aya-aya? Tanong pa ni Mang Ambo. Bakit? May kinalaman na naman ba ang bayawak na yun kanina? Dagdag pa ni Kadyo. Sunod-sunod ang kanilang mga katanungan. Ngunit isa sa kanila ay walang nagbanggit patungkol kay Mang Roman. Mukhang hindi nila nakikita si Mang Roman. Wala akong naisagot sa mga katanungan nila, Kapitan. Ni isa sa kanila. Sapagkat ang aking atensyon ay nakatuon lamang kay Mang Roman at kay Tatay. Akma pa akong lalapit. Nang muling magsalita si Mang Roman. Huwag, Islaw. Huwag kang lalapit. Huwag mong tatangkain. Nuulit ko. Huwag kang lalapit. Babala pa ni Mang Roman sa akin. Dahil dun, ay isa na lamang ang aking naiisip na kapag lumusob si Mang Roman kay Tatay, ay uutusan ko ng aking kalabaw na sunggaban ang kalaban ni Tatay. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang pong shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.